Good morning everyone! Welcome sa ating channel. So, saan ka man naroon at ano man ang iyong ginagawa, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga isyong dapat alam mo. Okay, good news, no? Isang napakagandang balita ito para sa mga nagmamahal kay Tatay Digong, tsak na magdiriwang ang mga DDS nito. Okay, so eto na yata ang katuparan ng mga panalangin, di ba, ng bawat isa at ang paghahangad at paghiling ng pag-uwi ni Tatay Digong. Kaya ano nga ba ang magandang balita? Ito ay ang pag-uwi ni Tatay Digong sa Pilipinas. Okay, si Miss Hanlet mismo, no, sa kanya mismo nanggaling ang napakagandang balitang ito. Si Miss Hanlet na sa kasalukuyan ay masayang masaya at nagdiriwang ang kanyang puso kaugnay nito. Okay, tunghayan natin ang kanyang pahayag na ito. Makauli na siya. Mayong gabi sa inyo ha. Daghan juga ay salamat. Kapatid ko na naamo diri kada gabi. Kaya nagaampo mo. Padayon ta pag-ampo kay wala imposible pa makaulit to siya pugod. Wala na yung makapugong bisag kinsang mga bangaga. Why mga bangag ng mga pugong. Makauli na siya. Okay, kuha. Asa cellphone? Kamu to ha? Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, kamusta? Okay. Siya po talaga ang nanalo at Duterte pa rin po ang buong bayan. So maraming salamat po sa lahat ng suporta at pagmamahal at respeto niyo po na ibinigay kay Tatay Digong. We want our Tatay Digong to come back home. We love him. Gusto ko namin na maiuwi na siya galing sa Netherlands. Naghihintay po kami at hindi po kami uuwi hanggat hindi po siya dadating at uuwi dito sa Davao. Okay, so ayan po ano, ang napakagandang balita na hatid ng full of confidence na si Miss Hanelet. Mapansin natin parang mababaliw siya sa kasiyahan, sa kaligayahan. So, ina-expect naman po natin yan pag ang tao ay nagmamahal, di ba? Okay, ganun kasaya. Okay, so kasama niya nagdiwang ang mga Davaoenos na nakita naman natin kung gaano kalaki ang suporta kay Tatay Digong na kahit siya ay nasa The Hague, Netherlands, ay landslide ang pagkapanalo bilang mayor ng Davao. At gayon din ang lahat ng mga Duterte na tumakbo para sa iba't ibang posisyon ay landslide ang pagkapanalo. So pinakita po talaga nila na solid ang pagmamahal kay Tatay Digong. Anyway, kung sinasabi nga na talaga namang hindi sa tamang proseso dumaan ang pagkuha kay former President Rodrigo Duterte ay dapat lang, di ba, na siya ay pauwi na. Sabi nga ng mga politika analyst ay magiging walang basihan kung ang isang gawain na illegal, ang bunga nito ay lahat ay illegal na din. So, what's the use, no? So, kung patatagalin pa, lalo na ang paghihirap ni PRRD sa The Hague, na siya ay nakapiit doon. So, dapat talaga ibigay na yung katarungan para sa kanya na makauwi na talaga dito sa mga nagmamahal na mamamayang Pilipino na talagang lubos na dumadalangin na siya ay makabalik na sa Pilipinas. Sabi nga natin, matutuwa talaga ang mga DDS dito, pero ang mga maka-BBM ay mukhang hindi masyado, no? Medyo malulungkot sila sa balitang ito. Okay, sa pangkinatuwa at sa pang-updates natin ay yung pagdalaw ni Mr.
ang kanyang bunsong kapatid, no, ang pagdalaw kay Tatay Digong ni Mr. Bong Duterte, at siya mismo nagbalita sa kanyang napakamatagumpay na pagtakbo bilang mayor, na landslide ang resulta, no, walang-wala yung kanyang kalaban, na siya ay nanalo bilang mayor ng Davao kahit siya ay nasa Netherlands. Okay. At binalita niya rin na masaya naman ang dating Pangulong PRRD, no, sa kanyang mga balitang ito. At gayon din ang pagkapanalo ng mga Duterte sa Davao City. At gayon din ang pagbabalita niya ng pagkatalo naman ng Quadcom. Okay. Okay. So mukhang hindi pinalad ang Quadcom. Parang silang apat ay landslide din ang pagbagsak, no, at di pagkapanalo. Okay. Anong masasabi natin dito? Maaari pong mag-comment at huwag kalimutan din mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue. Ano po masasabi natin? Na dapat talaga umuwi na si dating Pangulong PRRD kasi di naman talaga makatarungan na siya ay manatili doon, ano, parang bawat araw na dumadaan na siya nandun ay paglabag na sa kanyang karapatan, no. Ito ay hindi nabibigay ang katarungan para sa kanya bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Doon pa lang dapat siya ay nandito sa bansang Pilipinas kung saan siya ay mamamayan, bukod pa sa napakalaki ng mga bagay, kagandahan na nagawa niya sa Pilipinas sa panahon ng kanyang pagiging Pangulo. At ganun din sa pagiging moderno ng Davao City sa panahon naman na mahigit 20 taong panunungkulang bilang mayor. So dapat naman talaga na siya ay maibalik na, no, kasi labis-labis na ang ginawang hindi magandang pangyayaring ito sa mga Duterte. Imagine na mismong ICC ay hindi nakatupad sa kanilang patakaran na tinatawag na Rome Statute na dapat sila ang susundo. Kung ito ay napatunayan na naidaan sa local justice, since we have justice system here in the Philippines, no, matagumpay naman, gumagana, functional, so pero hindi naidaan doon, at sa pa ay hindi siya sinundo na dapat sana susunduin ng ICC, no, kung sino man itong sinasabing lalaan na maipadala doon, pero instead ang ating gobyerno pa ang nagpadala at sariling eroplano ng gobyerno ng Pilipinas ang nagdala doon sa kanya. So ibig sabihin ay gastos pa rin to ng pera ng bayan na dapat sana ay nagagamit sa mas higit na kapaki-pakinabang. So hindi na makahintay ang mga DDS, ang lahat ng mamahal kay Tatay Digong, ang sigaw ng lahat, uwi na si Tatay Digong. Okay, so inaasahan po natin nga na mapabilis ang pag-uwi ni former President Rodrigo Duterte at makuha niya ang katarungan hinggil sa pangyayaring ito. Okay, so ayan lang po muna at ito po si Madam Issue hanggang sa susunod nating talakayan, saying bye for now. Thank you so much. Hello guys, lumabas yung Manilit ha. Interview natin, interview. Ma'am, baka kayo sa President, ma'am. Lipay tayo. Ma'am, congratulations kay ma'am. Natanan. Ma'am, i-blooming lagi ka karon, ma'am. Ma'am, i-blooming lagi ka karon. Ma'am, nangantam niya kanina. Ma'am, anong message mo, ma'am? Yes, ma'am. Message mo, ma'am. Nanalo si Tatay. Ayong gabi sa inyo ha. Daghan! Salamat. Daghan juga salamat. Welcome, welcome, welcome.
naamo diri kada gabi. Ma'am, salamat. Salamat sa inyo. Padayon na pag-ampo kay wala yung Yes. wala na yung makapugo, isang kinsang mga Wapakis mo Manila. yes! May mga bangag ng mga sumipugo. Yes! Ma'am, makauli na gid, ma'am. Pasinara daw. Kabalo ko, kahilakon ganito kayo. Kabalo ko rin, or siya. Yes, ma'am. Ma'am, dapat before siya mo mag-o taking na siya, ma'am. Maluwi, ginoo, basta.